Sa bawat lumang kastilyo, may mga kwento na hanggang ngayon ay kinakatakutan ng karamihan sa lugar ng Scotland. Sa Penkate Castle sa Scotland, hindi lang isa, kundi maraming kaluluwang hindi pa rin matahimik hanggang ngayon. Isang malamig na gabi, isipin mo, nag-iisa ka sa loob ng isang sinaunang kastilyo. Tahimik ang paligid. Pero bigla mong maririnig ang mahinang pagdaing, mga yabag, at mga bagay na gumagalaw kahit walang tao. Ang kastilyong ito ay itinayo pa noong ika-16 na siglo ng pamilyang Kerr. Sa paglipas ng panahon, ito'y pinalawak, inayos, at naging tahanan ng iba't ibang mayayamang pamilya. Pero kasabay ng paglipas ng taon, tila may naiwan din, mga kwento ng kamatayan, sumpa, at multo. Isa sa pinakakilalang kwento dito ay tungkol sa isang pulubi na nagngangalang Alexander Hamilton. Isang araw, lumapit siya sa kastilyo para humingi ng tulong, pero imbis na kaawaan, siya ay itinaboy ng may-ari ng bahay, si Lady Ormson, at ng kanyang anak. Wala siyang nakuha kahit kaunting awa. Pero bago siya tuluyang umalis, may ginawa siya. Ayon sa kwento, binalikan niya ang kastilyo at gumamit ng asol na sinulid upang itali ang gate. Isang uri raw ng pangkukulam. At makalipas lamang ang 2 araw, biglang namatay si Lady Ormson at ang kanyang anak sa isang misteryosong sakit. Dahil dito, si Alexander Hamilton ay inakusahan ng witchcraft, hinuli, at kalaunan ay pinatay sa Edinburgh. Pero dito nagiging mas nakakatakot ang lahat. Matapos ang kanyang kamatayan, maraming nakakita sa kanyang multo na gumagala malapit sa kastilyo. Parang hindi pa rin siya tapos sa paghihiganti. Ngayon, ang tanong, sino ba talaga ang may kasalanan? Siya ba, o ang mga taong humusga sa kanya? Hindi lang siya ang kaluluwang sinasabing nagmumulto sa kastilyo. May isa pang kwento tungkol kay John Cockburn, isang lalaking pinaniniwalaang pumatay sa sarili niyang kamag-anak. Simula noon, tila hindi na siya mapakali. Sa loob ng kastilyo, may mga nakakarinig ng malalakas na katok, yabag ng paa, at tunog na parang may hinihila sa sahig. May mga nakakita pa raw ng isang lalaking lumalabas mula sa aparador, naglalakad sa kwarto, at biglang nawawala sa pader. At kung iisipin mo, paano kung ikaw ang makakita nun? May isa pang kwento na mas tahimik, pero mas nakakakilabot. Isang batang si Sir Andrew Ludder ang nakakita ng isang multo sa tabi ng fireplace sa itaas na palapag. Hanggang sa kanyang pagtanda, hindi niya nakalimutan ang nakita niya, at naniniwala siyang isa iyon sa kanyang mga ninuno. Pero hindi pa diyan nagtatapos. Noong 1923, isang pamilya ang tumira sa kastilyo. Ang pamilyang Holborn. Doon nagsimulang mas lalong lumabas ang mga kababalaghan. Isang Pasko, may nakita silang kahoy na may ukit ng kanilang pamilya, na biglang gumalaw mag-isa. Unti-unti itong umusog palayo sa pader, huminto sandali, at bumalik sa dati nitong pwesto. Walang kahit sinong humawak dito. At doon nila napagtanto, may ibang presensya sa loob ng kastilyo. Pero marahil ang pinakakilabot sa lahat, ay ang kama na sinasabing ginamit ni King Charles I. Sa kwartong iyon, madalas makita ng kasambahay na gusot ang kama, parang may natulog, kahit wala naman. Minsan pa, gumagalaw daw ang kama ng kusa, at may mga naririnig na tunog na parang may humihinga, o natutulog sa ibabaw nito. Noong 1924, may bisita ang pinatulog sa kwartong iyon. Pagpasok pa lang niya, magulo na agad ang kama. Pero ang mas nakakatakot, kakalinas lang daw nito ilang minuto bago siya pumasok.
Hanggang ngayon, ang Pencate Castle ay nananatiling pribadong pag-aari, pero ang mga kwento nito ay patuloy na kumakalat. Mga sigaw sa dilim, mga yabag sa walang laman na pasilyo, at mga kaluluwang hindi matahimik. Dahil minsan, ang mga lugar na may madilim na nakaraan, hindi kailanman nakakalimot. Source of story: this story is compiled from multiple sources using publicly available information found through Google research. Kung nagustuhan mo ang story ko, like, share, follow and comment your thoughts about this story.